Hello mga beshies! It's me, the 2XL bombshell shapeshifter ng Cagayan de Oro, Hana Beshi! Ayoko maging bakla nung una kasi parang yung pressure nga sa pamilya ko, yung parang ano ba, huwag kang babakla-bakla. Sabi mo ayokong maging Ayoko bakla. kasi parang tinatago ko siya kasi ayoko. Sinusuppress ko yung kabaklaan. Kasi lumaki ako na patriarchal kumbaga kasi yung tatay ko sundalo. Ay, nakakaloka. Panganay ko ako parang OA po yung pressure kumbaga. Parang pangarapan nila sa akin, parang ikaw ba yung magiging susunod na sundalo? Nung nag-start po ako mag-drag, lahat po ng mga gamit ko na pang-drag, pang-makeup, pang-costume, nasa ilalim na lahat ng kama ko. Medyo poetic pa nga yun kasi sa ilalim po ng kama ko may malaking duffel bag na may mga armas ng tatay ko. Sinundo ako ng nanay ko sa sakyan namin kasama yung lola ko at tatay ko. Sobrang tahimik, nakainom po ako noon. Tapos pagdating sa bahay, hahambalo siya sana ako ng sinelas ng nanay ko sa mukha. Gumanon siya. Tapos parang ako naman, since lasing na ako, nasigawan ko siya. Sabi ko, oh sige, ihampas mo sa akin yan. Wala naman akong ginawang tama sa'yo, diba? Lahat ng mga achievements ko, lahat ng mga ganito, ganyan, wala lang dahil sinabi ko na bakla ako. May mga naniniwala na kumpara daw sa ibang bansa, relatively, mas malaya raw ang mga LGBTQIA+ dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na 30% ng mga gays, queer, yung members of the LGBT community ay nadidiscriminate, nahaharas dahil lang sa kanilang kasarian, dahil sa kanilang sexual orientation. Kaya dito sa Pilipinas, it takes a lot of courage to come out of the closet and speak out kung sino ka bilang isang tao. It takes a lot of courage to speak out at magpakatotoo. At ang kasama ko po ngayon ay isang true queen. Queen talaga siya, hindi lang dahil sa kanyang itsura, pero dahil sa tatag ng kanyang puso. Ang aking bagong beshi, Hana Beshi! Hello, Beshi! Hello po, Beshi! Sa mga nanonood po ngayon, I'm Hana Beshi! Gusto mo yan, alungkot ng intro, tapos Hindi malungkot yun. May courage. Queen ka talaga, Okay, my thank you dear. po. Anong outfit mo ito? Ang outfit ko- Majorette ang peg, Oh, ha? major ang peg ko, tapos representing the Philippines. Tita Til or Noodle? Si Hana Beshi po, ang Miss Congeniality Yes. ng Drag Race Philippines Opo. Season 2. Kaya naging Beshi ka ng lahat doon sa season na yon because you were just so true to yourself. Sasabihin mo kapag di mo bet yung damit ng isa, di ba? Ay, oo nga. Gusto mo yung nag-flashback lahat sa Hindi, akin. pero you were so true to yourself. Nung bata ka, ganun ka na ba kaagad na? Kasi alam mo, mahirap mag-come out of the closet. Nung simula po, kasi lumaki ako na patriarchal kumbaga, kasi yung tatay ko sundalo. Ay, Oo. nakakaloka. Sundalo ang Anong tatay klaseng ko. sundalo? Army? Marines? Army. Ay, so, Oo, so childhood ko parang lipat-lipat kami ng lugar kasi Oo. susundan namin yung tatay ko. oo. Kung nadestino yung tatay ko sa lugar na to, pupunta kami. Tapos titira kami sa kampo. So parang, Ay, nakakaloka yung tumitira Oo. sa kampo. ganyan yung atake namin. So parang, pag tumitira kami sa kampo, so syempre ang daming mga maskulado, yung mga Oo. super masculine na mga sundalo. Oo. Parang, sorry pa. Parang may crush akong isa. may mga Joke ganon. lang. Yung episode po na to, ganyan po, magiging serious, tapos biglang magtatawanan lang po kami. Sorry po. Naka, may mga ganon kasi, Oo. mga like, surrounded by sundalo ako, mga pamilya ng sundalo, ganon. So sa mga kampo, pasig-asig ako, pero minsan lalambot-lambot, panganay ko ako, parang OA po yung pressure, kumbaga. Parang pangarapan nila sa akin, parang ikaw ba yung magiging susunod na sundalo, ganon. Ganun yung mga atake, so parang nakakabas siya, nakaka-pressure. Pero Tas, nung bata ka pa lang ba, alam mo nang bading ka? nung una po, parang alam ko na siya, mga As in, ganon. gano'n ka kabata nung na-realize mong bading ako? Na-confirm ko lang siya nung parang mga high school. Ayoko maging bakla nung una. Kasi parang yung pressure nga sa pamilya ko, yung parang ano ba, huwag kang babakla-bakla. Sabi mo, ayokong maging Ayoko bakla. kasi parang tinatago ko siya kasi ayoko. Sinusuppress ko yung kabaklaan, gano'n. So parang, yung lalaki ako. Tapos Anong nung, example? Like, paano mo Um, sinusuppress? for example, may mga Di- badi akong kaibigan.
Oo. Hindi ako sumasama sa kanila. Ayoko mapalibutan ng mga bading kasi ayokong maging gano'n. Dati pa nung mga high school, elementary, 'pag bading negative yung tingin ko. Kasi yun yung parang na-instill sa'kin nung dati, eh. So, parang kasalanan maging bading? Oo, yun po yun. Parang yun po yung na-feel ko dati kasi very patriarchal na family, very very masculine, So, yun siya. halimbawa, sabi mo nung bata ka gusto mo na ng mga Barbie. So, pero Pero ano yun, parang na-bet ko lang siya kasi may kapatid akong babae. oo, So, binibilhan siya ng Barbie ta's minsan ako nag-aayos. tas nag-e-enjoy Oo, ka. nag-e-enjoy ako ta's 'di ba may mga Barbie na mga ano, mga DVD gano'n. Correct. Sabi ko, "Bilhan kita ng ganito ko yung hope mo." And here's yung kapatid ko. 'Pag wala yung nanay ko, 'pag nagtatrabaho yung nanay ko, Oh, "Make-upan kita." Gagano'n ako. tas Tapos natutuwa ka. tutuwa ako parang, "Oh my God." Sobrang saya Oo. mo. Oo, parang gano'n. Nung high school po ako, ano po ako, sumasali ako ng mga pageant, yung mga lalaki-lalaki, Mr. Intrams. Oo, naging Mr. Intrams po ako sa school namin. Pero hindi as babae, as Lalaki. Tas ano pa ako nun, parang very achiever. Oo, parang oo. dami kong mga extracurricular, ganun. Correct. Tapos na-crush na ako na lalaki, gano'n. Friend Anong akong sinasabi mo sa sarili mo 'pag nagkaka-crush ka? Parang sa Ano, parang malito, gumagano nung ka? una, wala, hinahayaan ko lang, tinitignan-tignan ko, parang pogi, gano'n. Tapos kasi tabi lang ng classroom namin may pogi, gano'n. Tapos oo. yung crush na mga embarkada ko puro babae. Oo. 'Pag may crush sila, parang nagiging crush ko. Gano'n po, parang, ay pogi din siya. So, Oh. gano'n. Tapos naging best friend po akong babae, like super close. Oo. Tas nung pag-graduate na kami ng high school, parang, ay parang nagkakagusto ako sa kanya. Sa babae? Hmm, Okey. parang eto parang nagkagusto ako sa kanya, gano'n. Oo. Medyo masama po yung ginawa ko. Parang ano po siya, parang pa-college na kami nun. Ayan, nag-text-text kami, niligawan ko, hey, hey, gano'n, gano'n. Tapos nung college na meron po akong na-meet na lalaki sa online. Tapos naka-chat-chat ko, tapos dun ko na ako na-confirm na, ay, lalaki talaga gusto ko. Pero yun, parang sinantabi ko muna. Tapos nag-date kami in real life nung best friend ko. Nanood kami ng sine. Holding hands kina yung bular, Oo. gano'n. Kinilig ka? Hindi, nandiri ako. Opo, nandiri po ako, parang, oh, hindi, it's not for me. Kaibigan, sister talaga tayo. Hindi siya, Parang naano ka? oo, hindi siya yung kumbaga romantic. Promise, after po nun, parang na-feel ko na, ay, parang hindi ko siya feel. Eto po, sorry, ginost ko siya. Pinost mo na. Oo, hindi ko siya nireplyan, gano'n, parang hindi ko carry, gano'n. Tapos parang isang Mas okay buwan. na yun kaysa naman pinakasalan mo. Oo nga. Ay, ayan po. Grabe! Bigla ako Bilis agad na. Sorry po. Oo. Okay. Ayun nga, Oh. parang hindi, ginost ko siya. Tapos nag-aaral siya nun sa UP, eh. Tapos sa CDO lang ako. Tapos yung mga friends ko, inaaway na ako. Sabi nila, hoy, ba't ka nang ghost? Kinausap ko siya, parang, ito kasi, parang na-feel ko na hindi talaga babae yung gusto ko. Siya, parang sa kanya ako unang nag-out. Dun sa parang BFF ko. Tapos, in fairness naman sa kanya, parang tinanggap niya ako agad. Pero nung growing up doon sa bahay ninyo, ano ba sinasabi ng parents mo tungkol sa mga bading? Kaya takot na takot kang maging bading? Kaya ako natatakot mag-come out. Kasi, Oo. sinabihan ako ng nanay ko once. Alam niyo na ito, nasabi ko na to sa lahat. Parang, sinabi niya sa akin na, oh, ano ka ba talaga, babae? Ay, bakla ka ba talaga? Or lalaki? Ganyan. Sabi ko, lalaki po ako, ganyan. Tapos sabi niya, pag nag-come out ka ng college ka na, papalayasin kita. Yun ang sabi niya sa akin. So, ibig sabihin, meron na siyang inkling na, Meron na. bakla ka. Feel ko po na alam niya na, parang nararamdaman na nila. Kasi malambot talaga akong kumilos Oo. dati. Pero, alam mo yun, parang lambot, tapos titigas. Ganun po siya. Eh, yung tatay mo, ano sinasabi? Yung tatay ko kasi, paminsan-minsan lang siya umuwi. Alam mong malulungkot siya kapag nalaman Oo, alam ko po yun. Kasi yung nanay ko, yung nagiging spokesperson ng tatay ko. na ano Yung sinasabi. parang, excuse ng tatay ko, parang, excuse ba, or parang sabi niya sa nanay ko na, ako as parang minsan-minsan lang ako umuwi, magiging mabait ako sa mga anak natin. Oo. Tapos, ikaw, kasi lagi ka nilang kasama, Oo. ikaw na lang yung magsabi sa mga nararamdaman ko. Correct. Mga ganyan. Oo. So, yung time na yun, parang sinabi sa akin ng nanay ko na, parang ayaw nga ng tatay ko na maging bading ako, gano'n. Kasi, Ako po yung kauna-unahang bading sa pamilya namin. Sa family tree siguro namin. or baka Mm. ikaw lang ang may lakas ng Oo. loob na mag-come Oo. out. Ayun nga, baka. 'Di ba? Dahil po sa sinabi ng nanay ko nung time na yon, parang nung college na na-meet ko yung partner ko ngayon, Correct. dun ko na na-confirm na kailangan ko na mag-come out sa parents ko kasi ayoko na magtago. Ayoko nang parang pag-uwi sa bahay, lalaki-lakiha. Tapos sa school,
Ganon. Bakit mo naisip na kailangan mo ng Though hindi Come naman out. siya necessary for a gay person. na mag-come out? Oo. Oo. Nung time lang na yun, gusto ko lang para ma-confirm lang nila sa yung mga agam-agam nila sa isip nila. Gusto ko lang sabihin, ito na nga, confirm, ganon. At saka siguro mas mahirap din yung pakiramdam na nagtatago. Oo, opo, sobra. Kasi sa school po, parang class clown, ganon. Yeah, oo. Patawagan sa bahay, seryoso ako, hindi ko mabigay yung joy na nabibigay ko sa classmates ko, sa pamilya ko. So, nung time na yun, parang okay na. Sabihin ko na sa inyo. Ganun po. Tapos, since sinabi ng nanay ko na papalayasin niya ako, ginawa ko sa mga barkada ko, uy, paano naman, pagpalayas, magka-come out na ako this Tuesday. Naka-schedule po yun. Oo. Come out ako this Tuesday. Tapos papalayasin ako, pwede ba ako sa inyo tumira? Ganon. So, inisip mo na talagang palalayasin ka? Oo. Hindi mo pa nakakausap? Yes po. Tapos, naka-schedule yan, 1 month, magka-come out na ako. Yung 1 month, nag-apply po ako, nag-working student po ako. Oh. Nag-intern po ako sa parang architecture firm. Kasi iniisip mo na just in case, palayasin ako ng magulang ko. Kasi may pera ako, May pera may ako, bahay, Yeah. for temporary, ganon. Okay. Nag-come out po ako, hindi ko caring sabihin sa nanay ko. Parang, tinry ko naman, ganon. Ayun lumabas sa dila ko, ganon. So, ginawa ko po, nagsulat po ako ng letter. 2 page po yun na letter, naalala ko. 2 page po Ano yun. sinabi mo? Alam ko namang matagal mo nang hinihinala to, ganon. Pero, mahirap na pong magtago sa inyo, lalo na nanay kita. Sabi ko, sorry kung na-disappoint kita. And, sana ma-realize mo din na lahat ng ginagawa ko pag-excel sa school, hindi ako nagbulakbol ever kasi gusto ko yung mga approval mo. Nung binigay ko sa kanya, sabi ko, maaalis na ako, may bibigay muna ako. Sabi ko, mamaya mo na buksan kapag alis ko na. So, ginawa ko, bigay na. Tapos tumakbo ako palabas. Bye-bye, ma. Takbo ako. Tapos, matagal akong umuwi. After ng seminar namin, gumala pa ako. Kasi ayoko pang umuwi. Takot ako. Oo. Sabi ko, tara, kain muna tayo sa bahay niyo. Ganun, friend ko. Tapos, nung umuwi po ako, kasi usually, pag uwi ng bahay, kikis ako sa mama ko, ganun. Kikisa na po ako sa kanya, iniwasan niya ako. Parang, gumanon siya. So, parang, ay, sakit. Doon ko parang na-feel na first time po yun na ginawa niya sa akin yun. Na parang, iniwasan niya ako. So, parang, sakit pala nito. Parang after 2 days or after a day, nagbigay din siya ng letter pabalik sa akin. Okay. Yung nanay ko. Nagkwento po siya na nag-i-imagine daw siya na pagtanda niya, may madami daw kaming, may mga apo daw siya, nalungkot daw siya. Tapos may mga, sa huling part doon, sabi niya, wag mo munang sabihin sa tatay mo. Wag mo na ngayon. Kasi nung time po na yun, parang medyo wrong timing din yun kasi namatay yung lolo ko, ganun. Parang, wag mo nang sabihin sa tatay mo kasi kakamatay lang ng tatay niya. Ako na bahala. So, pero after po ng letter, Pero hindi niya sinabi na Hindi. tinanggap ka niya. Wala pa siyang sinabi. Sabi niya, parang sinabi niya lang na bigyan mo ako ng parang time, ganon. Anong naramdaman mo? Malungkot po yun, parang, pero at least, na-feel ko yung, yung sa feeling niya. At least alam ko. Tapos after po nun, hindi kami nag-usap. Walang pansinan sa bahay. Parang hangin lang po ako pumapasok. Kahit na pinapansin mo siya. Hindi po kami napapansin. Hindi ko, parang, ako po, hindi ko din siya pinapansin kasi nanghihiya ako. Parang ayokong magalit siya sa akin kung papansinin ko siya. So, after po nun, di ba may trabaho ako, hindi na ako nanghihingi ng baon, hindi na ako nanghihingi ng ganito. So, hindi ka naman pinalayas. Hindi. Yun nga po. Oo. Hindi pa ako pinalayas. Parang, hindi pa ako kumakain ng dinner sa bahay. Ang Opo. hirap din nun. Ganun po yung feeling. Parang, wala. 1 month po yung ganun. Tapos, birthday po yun ng barkada ng jowa ko. 12 na siguro. Ganun. Oo. Sabi na natin, saan ka ba? Sabi, susundin ka namin ng tatay mo. Ganon. Sabi ko, ay, nagsabi pa ako, na ibang lugar. Sabi ko, dito kami sa Kinembular. Ganon. Sabi niya, pupuntahin namin yan na. Sinundo ako ng nanay ko sa sakyan namin, kasama yung lola ko at tatay ko. Sobrang tahimik. Nakainom po ako nun. Tapos, sobrang tahimik, ganyan, awkward. Tapos pagdating sa bahay, hahambalusin sana ako ng sinelas ng nanay ko sa mukha. Gumanon siya. Tapos parang, ako naman, since lasing nga ako, nasigawan ko siya. Sabi ko, sige, ihampas mo sa akin yan. Gumanon ako. Wala naman akong ginawang tama sa'yo, diba? Lahat ng mga achievements ko, lahat ng mga ganito, ganyan, wala lang dahil sinabi ko na bakla ako, ganon. Ayun, na-shock siya. So yung mga tita ko po, yung lola, sila po yung nagpakalma sa akin. Nasabi na ng nanay mo sa amin, yung sinabi mo sa kanya. Bigyan mo lang siya ng oras. Narinig po ako ng tatay ko. Ano sinabi ng tatay mo? Tahimik lang siya. Wala siyang sinasabi.
Oo. Tapos after po, another 1 month na naman, na hindi po kami nag-usap. Pati po ng tatay ko, ng nanay ko. So yun, another routine na uuwi ako ng bahay. Yung pera ko lang gagamitin ko, ganyan-ganyan. Tapos parang may isang araw lang po na nagulat lang ako, inutusan ako ng nanay ko. Sabi niya, refillin mo yung tubig sa water station. Ay, inusap na ako ng nanay ko. Ako naman, sobrang enthusiastic ko, sige, kunin ko. Gumaral ako. So parang, sa small po na utos na yan, parang feel ko na, ay, na-notice niya na ako. Tapos, unti-unti na po yun, na parang binibuild po namin na yun, chikahan. Pero, though nag-out na ako sa kanila, after nun, parang open secret siya. Balik din sa parang, pwede akong maging malamya, pero hindi pwede masyado. Tapos after po, doon na po ako nag-start na mag-drag. Paano ka magda-drag? Nag-start po ako mag-drag. Lahat po ng mga gamit ko na pang-drag, pang-makeup, costume, nasa ilalim na lahat ng kama ko. Medyo poetic pa nga yun kasi sa ilalim po ng kama ko, may malaking duffel bag na may mga armas ng tatay ko. Yung parang, doon lang siya stinor. So, ang mga gamit ko na pang-drag, sinaksik ko doon sa pinakalikod, tinakpan ko nung duffel bag ng tatay ko. After po noon, may mga times na maglinis ang nanay ko. Makakita siya ng mga panty. Nakakita siya ng makeup. Yung mga makeup din nawawala kasi ginagamit ko. Ganun po. Parang paunti-unti po yun. Tapos nung drag race po, nung nag-audition ako, Hindi pa nila alam. hindi pa nila alam noon na nagda-drag ako. Parang, ano po yun, parang 3 years na po ako nagda-drag noon. Pandemic po yung era na yun. Sa bahay lang ako nagda-drag. Tas Zoom. Ay, parang Zoom parties. Ay, FB Live. Tapos hindi ka nila nakikita sa Facebook? Hindi. Kasi hindi sila Kasi nag-Facebook. nasa Zoom ako lagi. Ayoko walang bakas ng drag yung Facebook ko dati. Puro Zoom lang ako. Kaya, hindi ako sumasali ng mga FB Live. The year na nag-start ako nag-audition ako ng Drag Race, doon ako nagpo-perform. Yun na yung time na nagpo-perform na ako sa labas. Nag-organize kami ng parties. Tapos kinukuha ko yung mga kapatid ko para, ikaw mag-ticket. Bigyan kita ng pera. Ayun na, parang nafe-feel na nila kasi nasa Manila na ako noon eh. Nag-review po ako noon for boards ng architecture. So, after kong pumasa, parang every month akong umuwi. Alam mo yung parang, sige na, kahit magastos, uwi ako per month kasi mag-show ako. Gusto ko mag-show. Umuwi ako, ang dami kong dala. Oo. May mga wig akong dala, ganun. Pero nakatago siya. Tapos, pa-party lang. Tapos, babalik na mga Maynila. Ganun po, parang nafe-feel na nila. Tapos, nung nakapasa po ako ng audition ng Drag Race, sabi ko sa nanay ko, Ma, nakapasok po ako ng parang TV show, parang PBB. Dahil sabi ko sa kanya, parang PBB. Ayoko sabihin na Drag Race. Pautang naman, Ma. Ganun. Sabi niya, sige, ako na bahala. Pinautang niya ako ng parang, kalimutan ko, parang 80K, 50K. Pinutang niya akong ganon. Pero hindi niya alam na para sa mga drag, na mga gamit. Sabi ko sa tatay ko, papasundo naman yung mga karton-karton na mga gamit, ihatid sa airport para ipa-cargo. Tapos nakalagay doon, Hanabeshi, AJ Asi. Ganun po nakalagay. So parang, sino pa itong Hanabeshi? Bakit puro Hanabeshi nakalagay? Pati yung tatay ko po, hinatid ako sa airport. Yeah. Sila po yung naghakot ng mga box ko. Tapos alam po nila na sinundo po nila ako sa bahay ng friend ko na doon po kami gumagawa ng damit. So sobrang halata po na may ginagawang mga costume eh. So parang alam na nila. Tapos nung airing po, yung partner ko po, yung boyfriend ko ngayon, siya po yung contact ng mga kapatid ko. Siya po yung nagsasabi sa kanila, itong nangyari. Nung paglabas ko, chinika sa akin ng boyfriend ko na yung mga kapatid ko, kinuwento sa nanay ko kung ano yung Drag Race. Pinapanood nila ng season 1. Nanood siya. Di ba may makeover challenge po? Usually yung mga parents po. Yes. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, nag-practice daw yung nanay ko mag-heels. Oh my God. Oo, so parang, tapos ayun, kwento sa akin, nag-practice daw yung nanay ko mag-heels. Practice siya mag-commending, ganon. Sabi, oh my God, totoo ba? Alam niya na. Kasi na-confirm ko din, alam niya na kasi nung nabigay siya sa akin ng video message sa Drag Race, oh my God, alam pa nila. Hi Kuya AJ, kumusta ka na dyan? Alam mo, miss na miss ka na namin. Good luck, Hanabishi. Sinabi po nila na, good luck, Hanabeshi. Doon po ako nag-breakdown sa Drag Race kasi sabi ko, oh my God, alam na nila kung sino ako.
Sila dalawa po ng tatay ko. And how did that make you feel nung for the first time narinig mo yung mga salitang Hana Beshi from your parents na ilang taon mong tinago itong pagkataong ito? Puro hagulhol lang ako kasi di ko maintindihan. All those years na nagtatago ako, sinusuppress ko yung kabaklaan ko, it will all lead to this. Ganyan yung atake. So parang as in, OA yung iyak ko noon, di ko maintindihan. Nagpasalamat po ako sa mga producers. Okay na po akong umuwi. Sabi ko, okay na po akong matanggal. Kahit hindi ka na manalo? Oo, okay na po sa akin. Ganon. Kasi sobrang saya ko. As in, di ko Gusto mo lang umuwi? Oo, parang gusto kong umuwi, mayakap sila. As in, tas yun po, after po ng filming, kinakalag yung nanay ko. Oo. Sumigaw pa siya, oh my God! Gumanon siya. Sabi ko, ano po, natanggal po ako before the finale. Sabi niya, okay lang yan. Sobrang happy niya. Oo. Sobrang proud na ng nanay ko po. Kasi kahit hindi pa po nag-i-air, iba may NDA po kami. Yung nanay ko, uy, kasali yung anak ko dito at panoorin nyo. Ganun. Oh my God! Opo! Pinagkakalat niya. Sabi ko, ma, huwag mo na ipapagkakalat kasi may pinirmahan kami. Ganoon po siya. Sabi niya, kasali yung anak ko dito, ganun. Tapos, hanggang ngayon po, alam niyo, sobrang, kung iisipin, siya po yung naging super number 1 fan ko ngayon. Ang mami mo? Kasi, for example, ito, nag-interview po tayo. Papanoorin niya po ito ng paulit-ulit. Tapos magtatawag siya ng kapitbahay sa bahay. Panoorin niyo ito, napanood yung na-interview yung anak ko, ganun. Pati yung tatay ko, tapos pa din lang yung partner ko pumunta sa bahay. As in, sobra po, ganun. Tapos, Parang walang nangyari. Oo. Parang sobrang interested niya na sa mundo ko. nabura yung all those years na hindi kanya kinakausap. Yung mga tungkol sa transhuman, ganun. Na-educate na siya. Willing na siyang makinig. Yun po, for example, ito, na lumalabas ako sa TV. Sobrang ma-excite siya niyan. Sobrang pagkakalat niya yan sa kapitbahay. Tapos tatawagan niya ako. Hoy, ano pa chichika mo sa akin? Ito po. Hoy, pwede po akong pa-shoutout na sa kanya. Hi, Mama. Sabi ko, si Ano Mama pangalan Arlene. mo, Ma? Arlene. Mama Arlene. Hoy, matutuwa po So yan. happy for you. Inututuwa. Actually po, sinabihan ko siya. Kasi alam niya po na idol po kita. Oy guys, walang eme po to Si Ma'am Cara po, idol ko po yan talaga. Before pa nung magka-college ako, gusto ko pong mag-mass Na-age reveal naman ako doon. Tapos, alam po yun ng nanay ko kasi journalism po ako dati sa school. Talaga? Oo. Sinabi ko po sa kanya na, mag-i-interview ako ni Miss Cara. Ano sabi niya? Oh my God, totoo ba? Ganon. Tapos sabi niya, kasi medyo magkahulma po kayo. Lagi magkamukha po kayo ng very light. As in. Kamukha rin ba ni Alice Dixon yung nanay mo? Sabi niya sa akin, hoy, di ba kamukha ko yan? Ayun po, chika-chika. Oh my God. Sobrang mga ganon, yung mga ganon, mga guesting, mga lalabas ako sa TV. Sobrang excited niyan. So baka nga noon pa man, tanggap ka na nila. Baka po. Pero tanggap ako lang po na siguro nila, yung nag-overthink. natatakot lang sila para sa iyo. Yeah, feel ko din po. Gaano kasarap yung feeling na wala ka nang tinatago? Kung tatanungin po yung 15 years old na ako na, uy, magiging drag queen ka. Ikaw yung magiging rurok ka ng kabaklaan. Magiging bihis babae ka, magaganito ka, kikending-kending sa TV, magpo-perform ka. Pero tanggap ka ng pamilya mo, hindi ako maniniwala. So kung meron kang advice, kasi marami pa ring mga queer, gay na natatakot, ano ba ang dapat? Ano maa-advise mo sa kanila? It's not more on the queer kid. It's para siguro sa parents. Sa parents? Opo. Na yung mga pressure na binibigay natin sa mga anak natin, yung mga, sabihin natin mga pangarap natin, sarili natin na binibigay natin sa kanila, hindi yun mangyayari. Kasi ibang tao na yung anak mo, may sarili silang buhay, hindi sila extension ng buhay mo. I think I read this from the book, yung The Prophet. Your children are not your children. Isipin mo na ikaw ay isang pana, yung mga parents ay parang pana, yung mga anak mo ay parang yung arrow doon sa panang iyon. Kapag masyado mong hinawakan yung mga anak mo at kinulong mo siya sa sarili mo, nilapit mo lang sa sarili mo, hindi yan magtatagumpay. Magtatagumpay lamang ang mga anak mo kapag pinakawalan mo siya. Feeling ko natatakot lang si Mommy Arlene nung panahong iyon, kaya pinoprotektahan ka niya
Opo, sobra. Siya Wow. po yung pinaka-important tao sa buhay ng nanay ko po. Ano message mo kay Mami Arlene? Thank you sa lahat. Ang dami mo sinakripisyo sa amin. Ipinakalas na sacrifice mo siguro is yung mga ambitions mo for us na hinayaan mo kami na lumipad na kami lang. And nakita ko po na mas masaya ang bahay natin ngayon na mas wala. Yung parang mahal naman kita. Gusto kong mag-enjoy siya naman. Kasi ang dami naming time na nag-enjoy kami nung bata kami. So ngayon, gusto ko na ganun. Nung ginagawa niya na ngayon, sobrang loose ng bahay, sobrang saya. Pero sabi mo kanina, di ba, sa palagay mo, kaya rin hindi ka nung una tanggap pakiramdam mo ng nanay mo kasi natatakot siya para sa iyo. Kasi totoo naman yon. Marahas naman talaga yung mundo natin, lalo na para sa mga bakla. Opo. Pero sa dadagdagan ko Oo. pag na sinabi niya na kahit nakakatakot po, kailangan po natin ma-exist. Yes. Yung parang kailangan malaman nila na ay may mga pating. Kasama sila sa lipunan. Yes. Hindi sila yung parang tatago. Yes. Kailangan mo siya i-claim. Ngayon parang, bakla ako, bakit? Ganun po siya. Parang, anong problema doon? Ganun siya. Parang may lakas po kami ng loob eh. So Throughout pag the years. naglalagay ka ng makeup, pakiramdam mo, naglalagay ka ng armor. Oo, ganun po yun. Nagdadagdag ka Oo. ng sandata. Iba po yung level of confidence namin. Malaking bagay na may community. Opo. Tapos, kasi Malaking ngayon bagay na may kasama kang ganyan din ang Mm-mm. pinagdaanan. Tsaka, nakakatuwa lang po na ngayon na ang dami ng, sabihin natin na flamboyant na bakla, flamboyant na LGBTQIA, na nasa TV, nakikita ng lahat. Kasi, nung bagets po ako, yung nakikita ko mong mga bading sa TV, yung mga sinasampal-sampal, Pinagtatawanan. yung, bading. Oo. Ngayon po parang, pwede mo siyang i-idolize kasi sobrang Queens galing. kayo? Ano ba? The fact that you are called drag queens Ganun po yun. Yung parang, gives you power. yes. You're a queen. Ganun po yun. Parang ngayon na kami, na mga drag queen, nakikita kami sa TV, ganun. Nakakatuwa kasi ang daming bata nanonood sa amin. Hindi pa tayo nandun sa level na tanggap ang lahat. Marami pa ring dinidiscriminate, inaabuso, may mga pinapatay na mga sisters. Yeah. 'Di ba? In the world, we are number 8. Number 8 globally sa bilang ng mga transgender God. murders. So nakakalungkot yung ganong sitwasyon. Ibig sabihin, marami pa tayong dapat imulat na mga Yeah. isipan. Kaya nga po yung kami sa drag community, sumasali po kami ng mga events na may cause. Kami yung nakikita lagi sa TV, gano'n. Parang sa amin din, may responsibility din kami na i-educate yung mga tao sa mga nangyayari. Akala nila drag queen ka, ano lang. Parang Correct. fashion, gano'n. Pero may kaakibat din po kaming responsibilidad. Kasi sabi nga nila, drag queens are the forefront of this fight. Kung may message ka sa mga taong sarado pa rin ang isip sa mga LGBTQIA+ community, i-try nyo i-immerse yung sarili mo sa kanila. Kasi pag na-immerse mo yung sarili mo sa kanila, makikita mo yung paa mo sa sapatos nila. Yan parang, ganito pala yung buhay nila. Yung mga naiisip ko, mga stereotypes, hindi pala lahat ganon. Yes. Di ba, hindi naman natin pinipilit yung mga tao na magbago ng pag-iisip. Pero respeto man lang. Yun lang yun di ba? Hindi naman sinasabi na, maging bading na rin kayo or yung ganyan, di ba? Pero yung just remember that this is a fellow human being. At hindi tayo dapat tumitingin sa kasarian, tumitingin tayo sa kalooban. The fact na ang daming dinidiscriminate pa rin ngayon at hindi nakakahanap ng trabaho dahil lang sa kanilang kasarian, Totoo po yun. is a violation of human Yes. rights. Totoo po yan. May mga kaibigan po ako na hindi nakakapagtrabaho kasi flamboyant. Last question. Your message to young people who are finding it hard, kasi nag-message ka na para sa mga magulang, pero your message to young people who are still finding the courage to come out. Actually po, meron pong mga nag-PPM sa akin sa Instagram, sa social media ko na, Hana, same tayo ng kwento. Ang masasabi ko lang is, on your own time, just find freedom on your own way. Correct. Kung paano mo siya mafe-feel, sa pagka-come out ba, sa pagbibigis ba ng gusto mo. Ganun po. Just gawin mo ang
nararapat sa heart mo. Basta wala kang maaapakan na iba. Wala kang masasaktan. Yes, na- magbibigay ito ng Oo. lakas para sa iba. Mafifeel lang na hindi pala ako nag-iisa sa buhay. Correct. May mga tao pala na nakaka-feel no, nafe-feel Yeah. ko. Yung mga same tayo ng kwento. Ganun po. So, lahat po ng kwento na masaya man or masalimuot, i-share po natin. Kasi kahit in either way, meron po tayong matututunan. Thank you. Thank you Thank you, po. Hana Beshi. Thank you. Thank you for inspiring a lot of Thank people you. with your stories. And gusto ko lang mag-shout out. Thank you kay Mommy Arlene. Shoutout ka At saka, mahirap din para sa'yo na tanggapin at yakapin ng buong buo yung piniling landas ni Hana Beshi. Pero, kayo po ay isang huwarang magulang. Dahil tinanggap niyo yung anak ninyo. Kasi dapat naman talaga binibigyan natin ng kalayaan ng ating mga anak. And finally, ito lang ang message ko. Hindi lang para sa queer community, LGBTQIA+. Sa mundong punong-puno ng fake, piliin nating maging totoo. At sa mundong punong-puno ng galit, piliin nating maging mabuti. Libre ang maging mabuti. Tama. 'Di ba? Kindness is free and kindness is a gift. Yes. Maraming salamat po. Pakinggan po sana natin ang kwento ng lahat ng mga tao. Bigyan natin sila ng respeto kasi tulad natin ay tao rin sila.